Hi everyone. Today I will be discussing the last chapter of our midterm, which is worded problems or the applications of algebra. So let's continue. Applications of algebra is, yun nga, sabi ko kanina, worded problems. So marami siyang applications, no, in terms of ito nga, proportions and variables, digits problems, age problems, motion problems, work problems, mixture problems, clock problems. Yun po yung mga applications ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan, which is yung sa algebra nga, no. Most likely ito yung pinaka-importanting part nung pre-cal kasi nga ito mga problems na may encounter natin sa worded problems is ma-apply natin sa mga higher math, which is yung kaya nga sabi ko, ang pre-calculus is a prerequisite subjects of differential, integral, tsaka differential equations, differential calculus, integral calculus, which is more advanced, no, kumpara sa pre-calculus. So yung mga matututunan nyo dito sa applications, which is the worded problems, is mas ma-apply nyo or mas ma-appreciate nyo kapag dating ng higher math na. Kasi pag marami kayong natutunan or marunong kayong mag-solve ng worded problems, easy peasy na lang po yung mga susunod na applications ng math, which is under integral and under differential calculus. So we have 7 applications na ituturo ko sa inyo. Yun, first is the proportions and variations, then the second is the digit problem, third is the age problem, fourth is motion problem, fifth is work problem, 6 is the mixture problem, 7 is clock problem. So, isa-isahin po natin na discuss yan para at least is mas maintindihan ninyo ng maayos. So, kapag proportions and variables, in proportions, the product of the mean is equal to the product of the extremes. So, A over X is equivalent kay X over B, where A is the ratio of A to X is equivalent to X to B. So, X means proportion to A and B. So, X and B are called as the extremes. Then, X squared is equivalent to AB. Then, X is equivalent to square root AB. Means proportional to two numbers, which is A and CB. So, meron tayong tinatawag na yung varies directly at inversely, varies inversely. So, kapag sinasabing if y varies directly as x, so ganito yung mangyayari nun. Y is equivalent kay kx, where k is the constant variation or the constant proportionality. Then, if y varies inversely as x, so y is equivalent kay k over x naman. So, kapag inverse naman siya, divide naman siya. Kapag varies directly, multiply lang. No, yun nga, sabi ko nga, si k is the constant variation of constant proportionality. Okay. Sample problem tayo para mas maintindihan ninyo, no? So, the radius of curvature of a given curve varies directly with x and inversely with the square of y. When x is equivalent kay 2, y is equivalent kay 3, the radius of curvature is 100. Find the radius of curvature when x is equivalent kay 4 and y is equivalent kay 6. So, the formula or the equations that mabubuo natin dun sa sinabi pa lang kanina, ito hanggang dito is ito. So, si radius daw is inversely proportional dun kay x with respect with directly varies directly with x and inversely with the square of y. So, sabi, di ba yung kanina ito? Varies directly kay x tapos inversely pinagsama siya dito. So, lalabas, we have r, or the radius of curvature is equivalent kay directly proportional dun sa x. So, si k is the constant proportionality, kx all over y squared, kasi inverse daw ng y squared. No? So, this will be our formula based on the given problem. Then, try to apply the given values of x and y and its radius of curvature to determine the value of k, which is the constant proportionality, which is yung k ito. So, lalabas, dun sa first given, when x is equivalent k 2 and y is equivalent k 3, the radius of curvature is 100. So, the radius of curvature r is 100. Then, the constant proportionality k multiplied by x, which is equivalent k 2, ito,
all over y, which is equivalent kay 3, then quantity squared. Therefore, 100 is equivalent kay k times 2 all over 3 squared. So, pag kinumpute natin yan, lalabas dyan is k is equivalent kay 450. So, si k, which is the constant proportionality, will be equivalent kay 450. So, yung 450 magiging constant values natin yun sa formula. Therefore, the formula R is equivalent kay kx all over y squared. So, lalabas yung k is 450. Constant value po yung k. Okay? So, lalabas, we have R to get the radius of curvature of x is equivalent kay 4 and y is equivalent kay 6. Substitute the value lang. We have R is equivalent kay 450, which is the constant proportionality, multiplied by 4 all over 6 squared. So, therefore, the answer will be R is equivalent kay 50. So, yun lang. Next problem, given that W varies directly as the product of x and y and inversely as square of z, and that W is equivalent kay 4 when x is equivalent kay 2, y is equivalent kay 6, z is equivalent kay 3, find the values of W when x is equivalent kay 1, y is equivalent kay 4, and z is equivalent kay 2. Okay, so the technique pala, kailangan nyo palang malaman to na when dealing worded problems, dapat marunong po tayo mag-comprehend ng problem, no? So, doon pa lang sa problem, kasi hindi naman automatic na binibigay itong equation na to, hindi yan automatic ibinibigay sa problem. Naka-state siya into a worded problem, no? So, therefore, ang magiging natin dito is dapat marunong kayo mag-intindi ng worded problem para at least yung magiging sagot ninyo is tama, no? So, based dun sa given that W daw is varies directly as the product of x and y. So, we have W daw varies directly. Si varies is multiplied, di ba? So, we have the constant proportionality k multiplied by xy, ito product of xy daw. And inversely, pag sinabing inversely is divide daw ng square ng z. So, z squared. So, there will be, this will be our equation. W is equivalent kay kxy all over z squared. So, therefore, yung equation na nabuo natin, isubstitute mo lang yung values na mga given to determine the value of k, the constant proportionality. Then, another substitute mo ulit yung mga pangalawang given para makakuha ka ng answer, no? So, dito, since we have our equation which is W is equivalent kay constant proportionality multiplied by x and y divided by or inversely z squared. Inversely dun sa z squared. So therefore, we have W na 4 dito, tapos may x tayo na 2 and y na 6 and z na 3. So therefore, 4 which is the W is equivalent kay k, which is the constant proportionality which is unknown, and multiplied by 2 yung given na x, then yung y which is 6 all over z na 3 squared. Therefore, the value of k is equivalent kay 3. So, lalabas yan, transpose mo lang yung 3 squared dito, magiging 3 times 3 squared all over 2 times 6. So, lalabas k is equivalent kay 3. Then, after mong makuha yung value ni k, yung constant proportionality natin, ilagay mo lang siya sa formula ito, dito, ilagay mo lang siya dito, sa k na yan, para ma-compute mo ulit yung hinahanap na W dun sa ina-ask ng problem. So, find the value of W when x is equivalent kay 1, y is equivalent kay 4, and z is equivalent kay 2. Okay, so therefore, W is equivalent kay 3, which is the constant proportionality na nakuha natin dito, multiplied by 1, which is the value of x, 4, which is the value of y, and 2 squared, which is the value of z, which is 2. So, therefore, the value of W is equivalent kay 3. No? So, yun. Madali lang naman siya actually. First thing is, kailangan mo lang, sabi ko kanina, first thing is kailangan marunong ka mag-comprehend ng problem para makapagbuo ka ng equation based dun sa given worded problems. Then, substitute the value to determine or to first find the constant proportionality k. Then, after makuha mo si k, ilagay mo siya dun sa value ng equation mo, then compute another value kung ano yung hinahanap ng problem, no? Okay. So, next problem or next application is the digit problem. So, under the digit problems, ito lang yung kailangan yung tandaan
no? Si X is the hundredths digits, si Y is the tenths digits, then si Z is unit digit. So, kahit magkabaliktaran yan, okay lang din, basta alam mo yung kung ano yung pwede mong sabihin na ang X ko ay si unit digit, gusto kong si X yun. Tapos si Y is the hundredths, tapos si Z is the ano, yun nga. Pero syempre, mas mabuti na kumbaga may common ano kayo. Kung sa mga magkaklase ay may common language kayo na ginagawa para at least pag nagkopyahan kayo, pare-pareho kayo ng sagot, di ba? Hindi mahirapan mag-kopya yung iba kasi nga iba kasi yung layman's term niya kumpara sa'yo. Pero kung pare-pareho kayo ng sagot, ay pag nagkopya siya, hindi siya magtatanong sa'yo, di ba? So, tinuruan ko pa kanya magkopyaan. So, yun nga, sabi ko nga kanina, digits problem. So, basta si X is the 100 digits, si Y is the tenths digits, and then si Z is the unit digits. So, lalabas, ang formula natin ay 100x plus 10y plus z. Kasi nga, sabi ko kanina, hundreds digits, so may 100 ka kaagad dito. Then si tens is yung y, may 10y ka dito. Then si z is the unit digits. So, yan, z. So, sample problems tayo para mas maintindihan ninyo yung sinasabi kong digit problems. Kasi, dito sa worded problems, explain ko man yung mga nakasulat dyan, mas hindi nyo ma-appreciate yun kung hindi naman natin i-apply sa problem. So, mas mabuti na i-exercise natin or i-show natin into answering sample problems, no? Okay, so we have number 1. A number is expressed by 3 digits which are in arithmetical progression. If the number is divided by the sum of the digits, the quotients will be 26, and if 196 be added to the number, the digits will be inverted. What is the number? So, ang number natin ay 3-digit numbers daw. So, we have X, Y, and Z na yun. No? Agad-agad yun. Then, sabi dito, if the number is divided by the sum of the digits, so, isasum mo lang, yung X, Y, Z natin is i-divide natin ng sum ng tatlo, X plus Y plus Z. So, magiging sagot natin is 26. Then, pag nag-add tayo ng 198, magiging inverted daw yung numbers natin or magiging reverse yung ano natin. So, para mas maintindihan niyo, pakita ko sa solution. Ito yung solution niya. So, we have the digit numbers. We have 3 digits numbers daw, si X, Y, and si Z. So, this will be our value dapat. Ito yung makukuha nating numbers dapat, si X, Y, Z. So, since may X, Y, Z ka, kailangan mong ma-identify kung anong value ni X, value ni Y, and value ni Z. So, since sabi dun sa problem is, ito, which are in arithmetical progression, arithmetic. So, di ba, katatapos na natin ng topic which is the arithmetic progression. Sabi ko kanina dun sa arithmetic progression, pag tinatawag na arithmetic progressions, they have a common difference, no? So, kumbaga, yung layo nitong isang number na to, dun sa isang number is may common difference, no? Kumbaga, yung differential ng first term dun sa second term is pareho, then yung second term tsaka yung third term is pareho, no? So, lalabas, we can say that si yung first, yung y ang ano natin, si y is the second term, yung x the first term, x the third term, si z is the x pala is itong x is first term po yan, then y is the second term, then z is the third term natin. So, lalabas, we have yung d, which is the common difference natin, then yung y is the constant natin. So, kapag nagbawas ka ng y, nalalabas si x. Kapag nag-add ka naman ng d, lalabas si z. So, ito yung sinasabi ko na progression. So, arithmetic progression ng problem dun sa ano. So, therefore, sabi ko kanina, pakitandaan yung 100x plus 10y plus z. So, we have, ito, yung sabi kanina, yung digit numbers daw, which is 100x plus 10y plus z, ito, when if the number is divided by the sum, ito yung magiging numbers kasi niya, ito yung number, ito yung x, y, z na number natin, ito siya, 100x plus 10y plus z divided by the sum nung integers. Ito yung magiging integers natin, si x, y, and z kasi yung integers natin. So, pag binas mo si x, si y, and si z, lalabas yung 26 na quotient daw. Based dun sa pangalawang
sentence na binanggit dun sa problem, no? So, yun yung magiging equation 1 natin. Then, substitute the value of x and y dito, x and z dun sa problem natin. So, we have in equation 1, substitute the value of x and substitute the value of z. So, we have 100x. The value of x is ito. Lalabas y minus d. Plus 10y. As is pa rin yung 10y kasi nga y pa rin naman siya. Plus z. The value of z is y plus d. So, y plus dito. Then, ito, ilagay mo lang din dito. So, we have x plus y plus z. X is equivalent kay y minus d. Plus y plus z, which is y plus d. So, lalabas, we have, kumbaga magiging, ang kalalabasan nito is in terms of d or in terms of y pa rin. So, pero at least na-limit natin into 2 unknowns yung problem. Si d at saka si y. Kasi kung itong gagamitin natin yung sa equation 1, meron tayong tatlong unknown. First is x, y, and z. So, unknown si x, unknown si y, unknown si z. Pero isa lang yung equation natin. Mahirapan tayo mag-solve, no? Yun nga. Balik tayo. So, ito, pag sinimplify mo yan, di ba, nadaanan natin sa pinakaunang mga topic, yung pag-simplify ng algebraic expression. So, we could say that the simplified value nung nasa taas, the numerator is 111y minus 99d all over. Ito, pag inano to, makakancel yung d, dalawa, matitira si 3y is equivalent kay 26. Then, itong 3y, i-transpose or ilipat dun sa kabila, magiging 3 times 26y yun. So, lalabas 11y minus 99d is equivalent kay 78y. Therefore, itong 78y, i-transpose sa kabila, ito ilipat sa kabila, lalabas 111y minus 78y is equivalent kay 33y. Tapos, equivalent kay, pag nilipat ito sa kabila, magiging positive 99d. Therefore, the value of y is equivalent kay 3d. So, ito, y is equivalent kay 3d. Then, balik tayo dun sa equation 2. Ang equation 2 is lalabas ay ito. If 198 be added to the number, the digits will be inverted, sabi. So, we have the numbers. Ang numbers natin is 100x plus 10y plus z. Pag in-add daw na 198, ang kalalabasan daw is the reverse value, which is z, y, x yun. So, lalabas 100z plus 100 plus 10y plus x. This will be our equation 2. Okay? Then, lalabas, substitute the value of x. Ang x natin is ito pa rin. Y is ito. And ang z natin is ito. So, lalabas, 100x to, ay ang x natin ay y minus d, plus 10y, ito, plus the z value is y plus d, ito, y plus d, plus 198. So, equivalent kay 100z. Z is y plus d, ito, y plus d, plus 10y plus, the value of x is y minus d, so y minus d yun nandito. So, simplify, tapos pagsamahin lang yung like terms, so lalabas to, 100y minus 100d plus, ito, sinimplify lang yun, 100 times nito is 100y, ito, times nun is minus 100d, ito, 10y, then ito, y plus d plus 198. Then ito, 100 times y, 100y plus d, 100d, 10y ulit, tapos y minus d. Then, pagsamahin lang, no? Pagsamahin yung mga like terms, so lalabas, 198 is equivalent kay 198d. Therefore, the value of d is equivalent kay 1. Ito. Equivalent kay 1. Then, lalabas, the value of y, ito, pag yung naka-common dito, substitute mo dito para makuha mo yung value ni y. Therefore, y will be equivalent kay 3. Then, kapag nakuha mo si 3, lagay ka dito, x will be y, 3 minus 1. So, therefore, x is 2. Then, 3 plus 1 is 4. The value of z. Therefore, ang value natin ay x, y, z, diba? Si x is 2, ito. Si y is 3, ito. Then, z is 4. So, therefore, the value or the 3-digit numbers na hinahanap natin is si 234. Diba? Madali lang siya actually. In-explain ko lang. Medyo mahaba lang siya kasi in-explain ko isa-isa sa inyo. Pero kapag, ano yan, mabilis na lang. No? Kapag sanay na kayo. Okay, so next application is the age problem.
So, si age problem, kapag pinag-usapan natin sa age problem, nag-a-assign tayo ng values na magre-represent dun sa mga tao na hinahanapan natin ng edad. So, gaya nga dito, so let x represents age ni ganito, let x minus n represents age ni n year ago, then x plus n is represents age years from now. So, kapag minus, yung nakalipas, then kapag plus, yung mangyayari pa lang, no? So, para mas maintindihan niyo, sample problem ulit tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mas maganda na mas marunong kayo mag-comprehend ng problem para at least tuloy-tuloy kayo. In solving also each problems, maraming ways para makapag-solve. May tinatawag na gagawa ka muna ng line diagram or gagawa ka ng table, which is yung papakita mo yung past, yung present, at saka yung future, then makakapagbuo ka ng equations. Pero ako, I usually do yung mas convenient ako, no? Yung kung saan ako komportable, yun yung ginagawa ko, which is i-comprehend yung problem, then gawa ako ng equation agad-agad, no? Ito. So we have Mary is 24 years old. Mary is twice as old as Anna was when Mary was as old as Anna now. How old is Anna? Malay ko ba kung ilang taon si Anna? Di ba? Ba't kailangan natin hanapin si Anna at si Mary? Pero yun nga, for the sake na mag-compute tayo ng mga problema nila sa kanilang mga edad, ito yung magiging mangyayari yan. Kapag sinabing is, ang ibig sabihin ng is equivalent yan or equals. No? So, kapag sinabi namang ago, ibig sabihin may minus nun kasi nakalipas yun. Kapag sinabi namang from now, ibig sabihin papunta sa nakaraan. So, mag-a-add tayo ng taon nun. No? So, dito sa problem, Mary is 24 years old. So, si Mary daw ay 24 years old. Then, Mary is twice as old as Anna. So, dito daw, si Mary is, so equals, twice, so 2 times edad ni Anna. No? Twice as old as Anna when Mary was as old as Anna's now. No? So, lalabas ito yung equation natin. Si Mary daw is equivalent kay 2 beses na edad ni Anna minus x. No? Tapos, alam natin si Mary is 24 years old. So, lalabas yan. Yung equation 1 natin is 24 is equivalent kay 2 times a minus x. Yung x is yung edad sa ganitong araw. No? Therefore, ito yung magiging equation 1 natin. So, 24 is equivalent kay 2 times a minus x. Equation 1. Then, nabanggit dito, Mary was as old as Anna's now. So, si Mary daw, nung ganitong taon, so, kaya nga may minus x dyan, si Mary was as old as now daw. When Mary was as old as Anna's now, ito. Si Anna, yung edad niya, ipareho nung kay Mary nung edad nito. So, lalabas, M minus x is equivalent kay A. So, therefore, si M ulit is 24. So, 24 minus x is equivalent kay A. Then, combine the equation 1 and equation 2 para makuha natin yung value ni Anna and ni Mary. So, lalabas, si Anna is 18 years old. No? Pero, yun nga. Sa problem na to, alam ko, kumakalat pa rin ata to sa YouTube at kumakalat pa rin sa Google na may dalawang sagot. No? So, hindi ko rin alam kung anong tamang sagot or kung sino paniniwalaan sa kanila. No? Pero, yun nga, 18 ang sagot based dun sa mga previous na books na nabasa ko, no, at saka sa mas reliable source na nabasa ko, no. So lalabas si A is equivalent kay 18 years old. Usually hindi ako gumagamit ng mga X, Y, and Z sa pag-represent ng age problems. I usually use kung ano yung mga nabanggit na pangalan, yun yung first letter, yun yung nilalagay ko doon para at least pag-solve ko, lumabas si M, ibig sabihin si Mary yun. Kapag lumabas yung A, si Anna yun. Diba? Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung mas preferred yung gamitin, kayo na masusunod. Okay? So, another problem tayo para at least mas maintindihan ninyo. Roberto is 25 years younger than his father. However, his father will be twice his age in 10 years. Find the age of Roberto and his father. So, solution, let F is the father's age and R is Roberto's age. So, sabi dito, Roberto is 25 years younger than his father. So, si Roberto daw is equals.
yung edad ng tatay mas bata sa nung 25 years old. So, R is equivalent kay F minus 25. So, R is 25 years younger to father. To F. So, yun yung equation 1 natin. Then, however daw, for second sentence, however, if father will be twice his age in 10 years, so, si father daw, so, pag nag-add tayo ng taon sa kabila, mag-add din tayo ng taon sa kabila. So, si father daw, yung tatay, yung edad ng tatay, after 10 years daw, so, si father plus 10 years, after 10 years kasi, is equivalent sa dalawang beses na edad ni Roberto. So, is ulit equals yung dalawang beses na edad ni Roberto. Syempre, yung si Roberto, nung tumanda yung tatay ng 10 years, tatanda din ng 10 years yung Roberto. So, lalabas, R plus 10 dito. R plus 10. So, if will be twice R age, or father will be twice Roberto's age. So, yan. Father plus 10 is equivalent kay 2 times Roberto's plus 10 age. Therefore, pagsasamahin mo lang itong equation na to at yung equation na to, pagsamahin mo yung dalawa, lalabas, makukuha mo yung isang value ng father at yung Roberto. So, therefore, sabi dito, si R is equivalent kay F minus 25. So, dito sa equation natin na to, F plus 10 is equivalent kay 2R plus 10. So, we have F plus 10 is equal to 2, which is the value of R. Ang R natin is ito, di ba? Ito, F minus 25. So, R, which is F minus 25 plus 10. So, lahat ng makikita mo dyan ay F na lang dito sa equation na to na tinuturo ng cursor. Therefore, lalabas, makukuha mo yung father's age agad. So, ang lalabas, pag kinumpute natin yan, father's age will be 40 years old. Yan yung edad ng tatay. Then, to determine the age of Roberto, substitute the value of yung nakuha mo dito sa equation na to. So, si Roberto, ang edad ni Roberto is equivalent kay yung father, which is 40 minus 25. Therefore, si Roberto is 15 years old today. Or sa ngayon. Yun. Okay. Next application, we have motion problem. So, si motion problem, usually application niya yung mga acceleration, velocity, no? Which is mas magagamit nyo sa differential calculus. Yung mga time rates na pinag-uusapan, yun, dito papasok yun. Pero yun nga, since algebra tayo, pre-calculus, algebra application lang muna tayo. So, si motion problems, we have, take note that the distance formula is equivalent kay velocity times time. Kasi si velocity is naka-meter per second, then yung time is second din. So, cancel ng dalawang seconds na unit. So, lalabas yung distance, which is naka-meter. No? So, we have distance is equivalent kay velocity times time. So, D is equivalent kay V times T. No? Si D is the distance, V is the velocity, and T is the time. So, sample problems to para mas ma-appreciate ninyo si motion problems. So, the boat travels downstream in 2/3 the time as it goes nabubulol tuloy ako. The boat travels downstream in 2/3 the time as it does go upstream. If the velocity of the river current is 8 kilometers per hour, determine the velocity of the boat in still water. So, we have explain ko muna ng mga isa para at least ay mas maano. So, yung bangka daw is to travel downstream dun sa river. Then, ngayon naman daw, papabalikin natin yung bangka pa-upstream naman. Pero, syempre, the distance will be the same. Kasi kung ano yung pinuntahan mo pababa at kung babalik ka, pareho lang ng distance nun, di ba? So, lalabas, we have distance 1 is equivalent kay distance 2. Ito. Yung distance ng downstream is equivalent kay distance ng upstream. So, yun. Yun yung first kumbaga analysis or kumbaga understanding dun sa problem. Then ngayon, dun tayo maglalagay ng mga 2/3, yung mga 8 kilometers per hour. So, alam natin si distance is equivalent kay velocity times time. So, distance 1 is equivalent kay distance 2. So, si distance 1 is the velocity times yung time upstream. Then, si velocity times yung time is equivalent kay downstream. Pero si downstream is 2/3 daw ng time. So, lalabas, we have
2/3 dito. Dito kasi, yung upstream natin, yung distance na travel daw niya, ay, yung travel time daw niya is, kumbaga ay, pero pag ikaw naman ay, ang takbo mo is, along the flow of water, magiging 2/3 na lang daw. Ibig sabihin, mas mabilis yung pagbaba kumpara sa pag-akyat, di ba? So, lalabas, we have velocity times 2/3 times yung time ng downstream. So, we all know that yung kapag pa-upstream ka, syempre, pababa yung current ng tubig, pero pataas ka, syempre, salubong mo yung current ng tubig. So, ibig sabihin, yung velocity na tinatakbo ng bangka at yung velocity ng tubig is opposite. So, ibig sabihin, velocity ng boat minus yung velocity ng tubig. So, lalabas, velocity ng upstream ito is V minus 8 times yung time na travel. Equivalent kay, pag pababa ka naman, tapos pababa din yung tubig, so ibig sabihin, nag-a-add yung velocity ng tubig sa pagbaba ng bangka. Kaya nga, nag-8 yung time din, di ba? So, lalabas, velocity plus 8 times 2/3 times time. So, yan. Pagsamahin nyo lang po yan, makakancel po yung T dyan, yung T. So, lalabas, velocity na lang po. So, 3V minus 24 is equivalent to 2V plus 16. Therefore, the velocity will be equivalent to 40 kilometers per hour. So, the velocity or yung takbo ng bangka sa still water or sa normal takbuhan ng bangka is nasa 40 kilometers per hour, no? Medyo confusing siya kapag first time mo ma-encounter or first time mo makapag ng mga application sa algebra. Medyo hindi mo pa siya masundan agad-agad, pero yun nga, practice makes perfect, no? Practice lang kayo ng practice na mag-solve. Okay, another problem tayo. The velocity of an airplane in still air is 125 kilometers per hour. The velocity of the wind due east is 2.5 kilometers per hour. If the plane travels east and returns back to its base again after 4 hours, at what distance does the plane travels due east? No? Pagbasa pa lang ng problem talaga, usually ako nung nag-aaral din ako, hindi din ako masyadong marunong or hindi din ako sanay sa worded problems. Kasi ayoko masyadong maraming binabasa. Pero yun nga, wala tayong choice kundi magturo sa inyo ng ganito. Yun nga, sa pagbasa pa lang ng worded problems, nakakainis na kasi may mga hindi mo maintindihan yung iba. No? Basta yun nga, basahin na lang natin ulit para mas maintindihan natin. Kung hindi nyo maintindihan, twice nyo basahin, thrice nyo basahin. Then kapag hindi nyo maintindihan, i-drawing nyo na lang. No? So, example number 2, the velocity of an airplane in still air is 125 kilometers per hour. The velocity of the wind due east is 2.5 kilometers per hour. If the plane travels east and returns back to the base again after 4 hours, at what distance does the plane travels due east? So, we have the formula distance is equivalent kay velocity times time. So, sabi dito, ang velocity daw nung airplane is 125 at ang velocity ng hangin is 2.5, no? So, if the plane travels east and returns back, so, papunta, pabalik, makukumpute natin yung distance. So, pagpunta doon, may another distance ka, pagpabalik, another distance din yon. So, we have, yung time, di ba, ito, distance is equivalent kay velocity times time. So, yung papunta at pabalik nung aeroplano daw is 4 hours daw, no? Ito, based dito sa problem. Ito, 4 hours. So, lalabas, we have the distance is equivalent kay velocity times time. So, yung time is i-remain ko dyan. Yung velocity naman ang ito-transfer ko sa kabila. So, therefore, distance all over velocity yan, no? Is equivalent kay time. So, then we have two distance over velocity. Kasi nga, yung papunta against yung hangin, tapos yung pabalik, kasunod din yung hangin. So, magkakaiba yung magiging bilis ng takbo ng aeroplano, di ba? So, we have distance here. Distance all over 125. Due east siguro to. Against east siguro to. Papunta pa lang dun sa east. So, ibig sabihin, salubong dun salubong to. Kaya 125 minus 25. Salubong dun sa hangin. Then, yung sumunod is, pabalik na siya
So, kasunod yun na yung hangin. So, lalabas plus distance all over 125 plus 25. Papuntang pabalik na naman yun. Is equivalent kay 4. So, therefore, ilagay nyo lang yan sa calculator. So, lalabas, we have distance is equivalent kay 240. So, pag nilagay sa calculator po yan na x all over 125 minus 25 quantity plus x ulit all over 125 plus 25 is alpha equals 4. Tapos, shift solve, lalabas 240 po yan. No? Paki-double check sa mga calculator ninyo. Para at least sanayin din kayong mag-calculate. Okay. So, next problem, we have work problem. So, work is equivalent kay rate per work times time. So, work is equivalent kay R times time. So, di ba pag nagtatrabaho tayo, may isa tayong trabaho, pero depende yung oras ng accomplishment natin. Kung matatapos natin itong trabaho na to, depende sa time. At depende rin sa sa capability ng tao. Yun nga yung tinatawag na rate natin or yung rate per work natin or yung kakayahan ng taong magtrabaho at a certain time. Then yung time is yung oras ng trabaho. So, para mas maintindihan ninyo, sample problem ulit tayo. 28 man can finish the job in 60 days. At the start of the 16th day, 5 men were laid off, and after the 45th day po yan, 10 more men were hired. How many days were they delayed in finishing the job? So we have work is equivalent kay rate times time. So we have work here, which is kaya daw gawin ng 28 na katao yung trabaho in 60 days. So we have this work 1 is equivalent kay work 2. Ito yung work as is na walang tinanggal. Yung work 1 is yung walang tinanggal and natapos nila in 60 days. Yung work 2 naman po is yung pangalawang sentence na at yung mga sumunod na sentence, which is nagtanggalan, no? Na kung saan ay may pinasok at may tinanggal. No? Sana all. May pinasok tsaka may tinatanggal. Okay. So, yun nga. Sabi ko kanina, 28 times 60 is equivalent kay 28 times 15. So, 28 kasi the first day, yung 28 is yung 28 men, tapos yung 60 is yung 60 days na kayang trabahuin in a normal situation to, yung 28 times 60. Equivalent ka yung work 2, yun nga, yung may nagtanggalan tsaka may nagsibalikan or may pinabalik. So, lalabas, yung first 15 days ng trabaho ito, at the start of 16th day, so ibig sabihin, at the start ng 16 days, so pang 16 pa lang, doon nagtanggalan ng 5. So, ibig sabihin, kumpleto pa yung tao ng 15. So, 28 times 15. 28 men times 15 days na nagtrabaho yun. Plus, since nagtanggal ka ng 5, yung 28 mo is magiging 23. Ito. 23. Then, yung nag-laid off daw ng pang 45th, after 45th, ibig sabihin, natapos mo na yung 45th day, no? So, since may 45th day minus yung 15, so we have 30 days, no? Yung 23 na tao ay may trinabaho na 30 days, no? Within 30 days. Plus, ngayon, nagdagdag daw ng 10 tao, so ibig sabihin yung 23, dinagdagan mo pa ng 10, naging 33. Pero, hindi binanggit kung ilang araw natapos. So, lalabas, X lang yan. Therefore, the value of X is equivalent kay 17.27 days. 17.27 days. Ngayon, pagsamahin niyo po yung mga araw dyan. So, we have 15 days, plus yung 30 days na trinabaho ng 23 na katao, plus yung 17.27 days na trinabaho ng 33 na katao. So, lalabas, we have 62.27 days na trinabaho yung project or yung isang work. Pero ang question is, ilang araw daw na delay? So, sabi dun sa problem, yung trabaho daw ay kayang gawin within 60 days. Pero, dun sa actual na accomplishment is may 62.27 days kang trinabaho. Therefore, delay yung project ng 2.27 days. Yung 62.27, i-minus mo sa 60, lalabas, yun yung numbers of delay dun sa work, no? Yun. So, isa sa mga application yan is yung sa civil engineer, yung kapag nasa site ka na, during construction,
kailangan marunong ka mag-manipulate ng araw at ng dami ng tao para at least yung numbers of delays mo doon sa accomplishment is mas mahabol, no? Or malilesen natin yung delays, no? So, pag marunong ka ng math, ma-apply mo yan doon sa mga ganung bagay. Next, under work problem pa rin to. One pipe can fill the tank in 6 hours and another pipe can fill the tank in 3 hours. A drain pipe can empty the tank in 24 hours with all 3 pipes open. How long will it take to fill the tank? No? Problem pa lang, ang hirap nang intindihin. Ano ba naman itong mga problem na to? Pero yun nga, wala tayong choice hindi pag-aralan talaga yan. So sabi dito sa problem, yung isang tubo daw ay kayang mag-fill. Kung ito ay swimming pool na may 3 tubo, yung isang tubo, pag pinaandar mo daw o binuksan mo, kayang punuin daw yung tangke ng 6 na oras. Yung isang tubo naman, and another pipe can fill the tank in 3 hours. So yung isang tangke naman, ay yung isang tubo, kasi kapag swimming pool, alam mo, may sa swimming pool, may 2 tubo na nagpupil ng tubig, at saka may isang tubo na kung saan nagdi-drain. Kumbaga, pag hindi mo na gagamitin yung doon may di-drain. So, based dun sa problem, one pipe can fill the tank in 6 hours. So, yung isang tubo siguro, kayang punan yung pool within 6 hours. Then, yung another pipe, kayang punan lang within 3 hours. No? Then, sabi dito, a drain pipe can empty the tank in 24 hours. Kapag binuksan, halimbawa, puno na yung tangke. Kapag binuksan mo yung tangke, yung drain pipe, 24 hours bago ma-drain yung ano. Ibig sabihin, yung size ng tubo, yung laki ng tubo, is nagbabari doon sa oras nung pag-fill at saka pag-drain nung tubig, no? Nakabase talaga yan sa size. Kaya dapat marunong tayo mag-identify kung pag mas malaki bang tubo is mas mabilis yung pag-fill ng tubig, or pag maliit yung tubo is maliit din yung nilalabas ng tubig. So, yan. So, we have work, which is equivalent kay rate times time. So, rate is equivalent kay work over time. So, ito lang, yung transpose lang yung time dun sa work. Basta alam natin yung work is equivalent dyan sa 1, no? So, lalabas, we have, sabi daw, yung unang pipe is kaya magbuo magbuo ng within 6 hours, or kung mag-fill ng within 6 hours. So, we have here, the rate of the first pipe, which is yung work over time ng pipe, which is 1 over 6. Then, we have the second pipe, which is 1 over 3 minus 1 over 24. Kasi nga, habang bukas daw yung 3, ibig sabihin, habang pinupuno ng 2, yung isa naman nagdi-drain, di ba? So, lalabas, we have negative in this portion. Negative 1 over 24 is equivalent kay 1 over time. So, therefore, time is equivalent kay 2.18 hours. So, the time to fill the tank when the 3 pipes are open will be 2.18 hours. So, within 2.18 hours, puno yung tangke or puno yung swimming pool na bukas yung 3. May drain ka na, may nag-fill pa ng tubig. Right? So, yan. Next is mixture problems. Si mixture problems, madali lang naman siya. Usually, lang siya, percent tapos yung volume. So, we have the volume total multiplied by percent total ng mixture is equivalent kay volume 1 times percent 1 plus volume 2 percent 2 plus volume 3 percent 3. So, on so on so forth, no? So, para mas maintindihan nyo, example problem ulit tayo. High concentrated solution having a volume of 100 liters is mixed by 7.5% alcohol and 25% gasoline. It was found out that 50-50% mixture is almost also appropriate in the solution. How much gasoline should be added to the high concentrated solution in order to have 50-50% solution? So we have volume total times percent total is equivalent to volume 1 times percent 1 plus volume 2 times percent 2 plus volume 3 times percent 3. So, since ang pinag-uusapan natin dito ay alcohol, gasoline, alcohol tsaka gasoline. So, ang tanong kasi is how much gasoline should be added to the high concentrated solution in order to have 50-50% mixture. So, we have volume total which is 100 liters plus X kasi nga
yung X dyan is yung idadagdag natin na volume ng gasoline. Times 50%, which is yung hinahanap natin na outcome percentage ng mixture, which is 50-50. So, we have 100 plus X, which is the volume total, times 50%, which is the outcome percentage ng mixture. Equivalent kay 100 ito. 100 liters, yung first liters natin na 100, times 25% kasi gasoline yung pinag-uusapan natin dyan. So, 25% plus X. X is yung i-add natin na gasolina. Tapos yung i-add natin is yung pure gasoline yun. So, ibig sabihin, 100% gasoline yun. 100%. So, lalabas, X is equivalent kay 50 liters of gasoline. So, kailangan mo mag-add ng 50 liters ng gasoline pa para makapagbuo ka ng 50-50 mixture dun sa problem. Okay. So, another problem. The gasoline tank of a car contains 50 liters of gasoline and alcohol. The alcohol comprising 25%. How much of the mixture must be drawn off and replaced by alcohol so that the tank contains mixture which is 50% alcohol. So we have volume total ulit, and percent total is equivalent kay volume 1, percent 1 plus volume 2, percent 2 plus volume 3, percent 3. So we have 50 liters. So yung tank nila natin is 50 liters lang yung both gasoline at saka alcohol. So we have 50%. Total na yon. Kasi based dun sa problem, how much mixture will be drawn out and replaced. Ibig sabihin, kukuha ka tapos papalitan mo ng another mixture. So ibig sabihin, the volume total will be the same, 50% pa rin, 50 liters pa rin. So we have 50 liters here times 50%, which is the outcome mixture, outcome percentage mixture. So 50 times 50% is equivalent kay 50 liters ulit, yung unang-unang yung unang-unang mixture na 50 times 25% na alcohol, ito 25%, minus yung ibabawas natin, ikukunin natin dun sa 50 liters na alcohol. Kung ito yung alcohol natin na buo, yan, may buong alcohol yan, tapos ang kailangan mong concentration ng alcohol dito is 50 liters to na may 50% na alcohol. Therefore, ito yun, 50 liters na alcohol tapos 50% na alcohol, yung outcome. Ngayon, yung actual natin is 50 liters pero may 25% ka pa lang. So, ito puno, 50 liters na alcohol tapos may 25% na alcohol content. Therefore, para makuha natin yung value ng tatanggalin, so kukuha ako ng laman yan na tatanggalin tapos may babalik ako dyan, which is pure alcohol naman siya, no? So, ngayon, kaya nalalabas, minus X. Yung X is yung volume na kinuha natin na 25 liters, 25% concentration. Plus, yung X natin is, syempre, kung ano yung tinanggal natin, yun din yung bilang nung idadagdag natin. Pero, yung percent ng alcohol natin is 100% na. Yung pure alcohol yung idadagdag natin. No, sa lalabas, we can get the value of X, which is equivalent kay 16.67 liters. No? So, ganyan lang naman yan. Madali lang yan. So, clock problem. So, si clock problem is, siguro next, next meeting ko na, or next video ko i-present, no? Para, hindi ganun ka, kasi feeling ko, groggy na kayo kasi sa sobrang dami ng Then, I prepare also maraming, additional problems dyan, na isolve ko isa-isa para at least mas ma-master natin yung application ng algebra, no? Pero yun ay ipapakita ko na sa inyo pagka sunod na video. Okay? So, thank you for listening and thank you for watching my video. I do hope na isa-subscribe ninyo yung YouTube channel ko. And I do hope na may natutunan kayo kahit pa paano dun sa mga pinagbabanggit ko sa discussion. No? Okay, thank you.